Hey guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi mayroon akong isang reels na ang topic ko doon is about sa yung nalock ako dati sa toilet na na-stuck ako dun sa loob, hindi ako makalabas. Ang daming nag-react at saka nag-comment din. Nag-share din sila ng experience nila. So gusto ko lang gumawa ng video ngayon para maging aware din kayo kasi delikado din yun. Lalo na yung amo natin nagbabakasyon, nasa travel. Tapos wala tayong kasama sa bahay. Tapos paano na lang kung wala kang dalang cellphone. So ang ginagawa ko na ngayon, kasi noon na-try ko yan, ano yun, summer, buti summer yun, mainit nga, pero yung alaga ko andun sa bahay. Pumasok ako sa toilet, nila ko. Nung palabas na ako, hindi ko na mabuksan, guys. Buti na lang yung alaga ko, maisip na. Tinawag ko siya sa labas, sabi ko hindi ko mabuksan yung pinto, tulungan niya ako. At tinawagan siya na amo kong babae kasi may phone ako, sinabi ko sa amo ko na hindi ako makalabas. So inutusan niyo yung anak niya na i-switch on yung exhaust fan. Tapos tumawag ang amo ko ng maintenance sa building namin na para tulungan akong magbukas ng toilet. Naghintay pa ako doon sa loob ng banyo, guys. Ang init, pero nakatulong naman yung exhaust fan. So yung alaga ko yung nagbukas ng pinto para doon sa maintenance na sisira sa pinto or magbubukas ng pinto ng toilet. Kung wala yung alaga ko, guys, paano makakapasok yung maintenance doon sa sa bahay? Paano pa pag wala pa akong dalang cellphone? Maghintay ako doon hanggang gabi. Ganyan talaga, guys, kadelikado. So mas mabuting pag pumasok kayo sa toilet, magdala na lang kayo ng cellphone kung kayo lang. Delikado talaga. Ako, halimbawa lang wala akong alaga na na-stuck ako doon. Maghintay talaga ako hanggang dumating yung amo ko sa gabi, galing trabaho, kasi hindi naman ako makahingi ng tulong. Yun lang, magtataka lang sila, ba't ano na nangyari sa akin na hindi ako makontak or hindi ako sumasagot or hindi na ako nakikita sa camera, sa CCTV. Tapos nung time na yun, guys, yung maintenance dumating, medyo matagal. Kasi syempre baka may iba pa siyang inasikaso doon sa ibang bahay. So sinira niya yung doorknob. Pinalitan, nakabayad ng $400 yung amo ko. Tapos may nag-comment doon sa sa reels ko na siya daw nakatry, yung amo niya nasa bakasyon. Ang ginawa, tumawag siya sa amo niya, buti dala niya din yung cellphone. Yung amo niya, tinawagan yung engineer ng bahay nila para makapasok. Kasi nga nasa CR siya, walang magbubukas ng pinto din sa bahay ng amo niya. Isipin nyo, paano na lang kung wala kang dalang phone, tapos hindi mo mabuksan yung banyo, tapos nasa bakasyon yung amo mo. Tapos, medyo matagal pa yung amo mo, paano ka makalabas kung hindi mo masisira yung pinto? Walang makakarinig sa'yo sa loob. Ganun, naisip ko ganun pala kadelikado, yung ganun, na kung hindi mo ma-experience, hindi mo talaga marirealize na delikado pala. Wala, na-share ko lang kasi para maging aware din kayo na mag-ingat sa pinto bila dito. Madaling masira minsan, hindi okay lang kung masira. Paano kung hindi mabuksan tapos wala kang kasama? Pero yung ibang nag-comment, may mga kasama naman sila kaya nasa kluluan sila. Nung nakaraan may news na galing yung amo niya, hindi ko alam talaga yung exact news kasi na marites ko lang din. Inatake daw yung helper. Pagdating na amo niya, patay na siya sa loob ng bahay. So hindi natin alam kung ano yung nangyari talaga. So hindi natin alam. Mahirap pag mag-isa ka lang sa bahay ng amo mo. So dapat always bring your phone kung nalock ka sa anong parte ng bahay nila para makahingi ka ng saklolo. Naisip ko lang talaga na maging aware about dyan. Kasi marami rin nag-comment about dun sa mga naka-experience din ng ganyang bagay. So be aware na lang tayo mga sisi. At least may idea tayo, at least hindi tayo malagay sa alanganin na sitwasyon kung wala tayong kasama sa bahay. Buti na lang talaga nung time yun, andyan yung alaga ko at mautusan mo, may iniisip na alam ang gagawin. Yun lang, guys. Thank you for watching.